Medyo ano po talaga pagka Sabat, marami tayong activities. Yan. In the world, but not of the world, our Lord Jesus goes reigning on. In the hearts of us ministers, saved by grace through faith alone. With us a great army of chaplains, preachers, teachers for marching on. Now the world could have inner peace, hope and joy in Christ alone. We are united in God the Father and in His Son and the Holy Spirit, working hand in hand to accomplish the great commission. Logos PH, Logos Philippines, International Instituto. Our alma mater, Logos PH Instituto. Our alma mater, LILBSI. Our alma mater, LCLBSI. Sino po ang gusto mag-opening prayer? Kubo. Ako po, Sir ma'am. Ernesto. Yan, sige. Si Tatay Erning daw po. Si Tatay Ernesto. Sige po, pakinggan namin ang inyong Ah, prayer po tonight. Panginoong Isus, inidulog ko po ang lahat ng mga participants ng chaplaincy. Sana bigyan niyo sila ng kalusugan at magandang karamdaman pang sa kanila ay mag-aktibo sila sa pag-inig sa inyo. At sana po ay marami silang mapansin ito na sana mas pasan mo ang bawat isa sa amin. Sana ay magkabapos yung kursong nito na walang problema. Ito po ang aking hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Amen. Thank you po, Amen Tatay na po, Ma'am Leia. Opo. So, kamusta po ang lahat? Ang inyong long weekend? Yan. Nag-long weekend po ba? Nakalabas ba kayo ng bansa o ng bayan o nakapamamasyal po ba? Nasamantala niyo po ba yung bakasyon? Tayo po hindi, no? Kasi every night po meron tayong pasok. Yan. So, anyway po, ano po ang gusto ninyong lahat ngayong gabi? Mag-quiz or mag-quiz? Sino po ang ready sa quiz? Mag-emoji po. Ayaw ng quiz. Ma'am, Yan. may mga hangover pa daw po. Ayaw mag-quiz? Sino po yung ayaw mag-quiz? Pagpadala din po ng emoji. Ng smiley. Maiksi lang naman po yung quiz natin. 1 to 10. 10 lang. Okay. Kuha na po kayo ng inyong mga papers. Yan. Walang exempted. Yan. Ready na po ba ang lahat sa quiz? Isisend po ninyo to sa ano ko ha, sa aking account na Leia Madrid or Leia
Bontilaw. Kahit saan nyo po preferred. Yan. Ready na po? Aiksi lang po ng ating quiz. Number 1. Ba't wala pa sumasagot? Parang tulog yata lahat ng andito sa class. Ready na po. Ready na. Nagre-ready Kanina lang pa. po ma'am, nagre-ready. Ayun. Kala ko lahat nakatulog or nahimatay na. Okay, number 1 and 2. 1 and 2 po Sigurado ako kumakain yung mga yan. Opo. What are the 2 basic goals of biblical-based counseling? Ano yung dalawang basic goals ng biblical-based counseling? 1 and 2. Yan. Okay, yan lang po ang ating quiz. I-send nyo po sa akin sa Leia Madrid or Leia Bontilaw na account. Yung first 5 po na makakapag-send niyan ng sagot Ma'am, pakiulit po. ay may 5 points po. 2 points lang po ito pero yung pinaka mauuna po na first 5 ay merong 5 points. Yan, 1 and 2, 2 basic goals of biblical-based counseling. Ito po yung ni-lecture last Saturday. Yan, ni-lecture ko last Saturday po. Kala nyo po mahaba ang quiz natin, Yan, hintayin ko po sa account ko yung first 5 na makakapag-send ng sagot. Yan. For 2 points lang po yung exam natin na yan, ang quiz natin na yan, pero yan po ay nakapag-send na si Sir Kid. Pero Sir Kid, mali po. Hindi po yan. Ano po? Biblical-based counseling po Biblical-based counseling. Yan po yung ni-lecture ko ng last. Biblical-based. Opo. Gusto nyo ng clue? Letter H and letter Listen. G. Yan. Letter H and Ma'am, letter sending. Yan. Binigyan ko na po kayo ng tip. Yan. Letter H and letter G. Wala pa po nakakatama. Wala pa nagsisend yata. Sabihin niyo po sa akin kung nag-send kayo sa Leia Madrid or sa Leia Bontilaw. Yan. So si Sir Kid, mali po Sir Kid. Pwede ka pa pong humabol. Yan. So habang po gumagawa kayo na inyong mga sagot, ay diretso na po tayo sa ating lecture tonight. Saan na ba yun? Yan. Nakikita niyo po ba yung aking screen? Huwag na po kayo mag-research sagot. Si Ma'am Ramak, alam ko na masasagutan niya yan. Yan. Okay, move on na po tayo sa ating lecture. Ating pong lecture tonight is Duties of Emergency Service Chaplain. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kayo po teka po, lobat pala ako. Wait lang po. Pala tumutunog lang po yung aking laptop Lobat pala, hindi pala na-charge mula kagabi. Yan po. Duties of Emergency Service Chaplain. Ano po sa palagay ninyo ang mga duties ng mga emergency service chaplain? Pag sinabi pong emergency service chaplain, ano po ang nasa isip ninyo? Sino po ang makakapagbigay ng kasagutan? Tayo pong lahat ay mga chaplains, no? So alam po natin na pag tinawag tayo na chaplain, tayo po ang first, First Responder. letter R. Ano po?
First responder po. Yan, 2 points po si Ma'am Grace po ba yung sumagot? Opo. Yan, si Ma'am Grace. Another 2 points kay Ma'am Grace. Kaya pag nasagot mo pa yung quiz mamaya, ikaw ay may karagdagan. Yan. Grace. Grace Lasota. 2 points. Thank you po. So tayo po ang mga first responder, no? So ang sabi po dito sa ating lesson ay agency confidentiality. Yan, pag tayo po tinawag na emergency service chaplain, ay dapat po ay alam natin kung ano yung emergency confidentiality. Na-lecture ko na po sa inyo before, yung sa mga una pa nating mga topics, yung tungkol sa ethics and confidentiality. Naalala po ba ninyo yon? Yung tungkol sa confidentiality na hindi natin dapat sabihin yung mga ano po, yung mga secret ng mga counselees natin na mag-o-open sa atin ng kanilang mga problema or ng kanilang mga gustong gawin. Lalo for example, yung kanilang mga will and testament, di ba po? Na dahil naging close na sila sa iyo, ikaw na yung naging kaibigan nila sa hospital, sa hospice, o saang man lugar, ay ikaw na yung napagsabihan nila dahil ikaw na yung first responder at ikaw na rin yung last responder sa kanya. So masasabi niya sa iyo yung mga bagay-bagay. And more so also, lalo po kung nasa law enforcement agency tayo, doon tayo nag-volunteer, marami talaga mga pangyayari na kailangan mo talagang maging confidential. Hindi lahat ng mga events o mga pangyayari ay, ano po ba? Ay pwede natin siyang ikwento kahit kanino po, di ba? Like, yung mga yan. Minsan po 'di ba may mga accident na mga artista o na mga big time na mga na mga na mga na mga personalities ganyan ay ano po napagkukwento-kwento ang bilis-bilis kumalat po no at minsan may iisip natin bakit ang bilis kumalat ng ng mga balita dahil po pala ay doon na rin sa mga tao na mga first responders nila, yung mga rescuers nila. So nagkakaroon po ng issue. Yan, pasensya na po. Yan. Yan, nagkakaroon po ng mga issue na ganong klase. So ang sabi po, most chaplains will be exposed to confidential informations that is not for public consumption. So sa iyo lang yan at doon sa agency. More than likely, the official agency will have a policy handbook. Yan. So pagka nag-apply po tayo ng as volunteer chaplain sa mga ganyan mga agencies po, meron silang policy handbook at ikaw po pumipirma ka ng confidentiality document po, restricting the distribution of departmental information. Confidential information is not to be shared with social media, news media, or the public. Yan po, no? So, naaalala niyo po ba yung ating lecture na nakaraan tungkol sa confidential? Ang cute naman ng mga boses, mga bata dyan. Yan. Yan. Yan po. So, di ba po, napaka-strict po, nagkakaroon pa ng demandahan. At meron pong issues na ang mga chaplains ay nadidemanda dahil po hindi sila nagiging maingat sa pagtatago ng mga confidential matters. Yung iniisip nila na dapat ipagkwento or dapat isabi sa mga authorities ay hindi po hindi po naging tama 'yon. So dapat ay nag-iingat talaga tayo dahil yan po talaga magiging issue natin, di ba? Hindi po maganda na we chaplains ay magkaroon ng bansag na marites or tolits po, di ba? Na kailangan talaga tayo ay normal lang talaga na tayo minsan pag may nalalaman tayo ng mga controversial na mga pangyayari, minsan ay kukwento natin sa family natin. At yung family naman natin, hindi naman din sila nakakapag-ingat dahil akala nila ay
matters lang yun na dapat lang na ipagkwento or mapagkakatiwalaan na lang mapagkukwentuhan nila. Pero isang malaking issue na rin po pala yun sa chaplain at maaaring matanggal ang chaplain sa kanyang trabaho. Kahit volunteer lang siya, ay pwede po siya matanggal. Yan. So, most public agencies have a public relations officer, PRO, who is assigned to update media and the public during newsworthy events. Never speak to the media unless you are authorized, commanded to do so by your commanding officer or supervisor. So, minsan po ay bigla na lang na may pangyayaring mga aksidente at ikaw po yung chaplain doon. Bigla na lang na-excite kami, nag-interview sa iyo na isang reporter. Ano po yung pangyayari, sir? Ano po yung mga ganon? Bigla ka na lang napakwento. Kaya tayo po talaga, inaaral natin to kasi yun po ang ikapapahamak nung victim at family at ikapapahamak ng agency, lalo na ikapapahamak mo. Maari ka matanggalan ng badge mo, ng ID mo, ng iyong authority and yung appointment letter. Kasi hindi ka naging maingat. Parang sa mga doktor din po, di ba? Pagka nagtanong ka sa doktor, Doc, ano po ang sakit ng aking kaibigan? Sasabihin niya sa iyo, ikaw po ba yung pamilya, nag-isang pamilya? Kasi anuhin ka pa niya talaga kung ikaw yung karapat-dapat na makakinig ng balita tungkol dun sa sakit ng pamilya. Pero mas madalas, yung doktor, hindi po siya nagsasalita. Sasabihin niya na hindi pa po panahon upang sagutin ko yung iyong mga katanungan, ganyan. Kasi iniintay niya yung tamang tao na maaari niyang pagsabihan tungkol doon sa sakit ng pasyente. So, dapat po talaga or else magkakaroon siya ng medical negligence, malpractice, ganyan po, di ba? So, ganun din sa ating mga chaplain. Kailangan hindi tayo magkaroon ng mga malpractice. Huwag tayong magkakamali, huwag tayong mag-overdo ng ating gawain as chaplain. Hindi rin tayo pwedeng mag-refer o bigla na lang tayo maging doktor doon sa aksidente na unless na marunong talaga tayo mag-CPR, magbigay ng mga BLS, 'di ba ganyan mga basic life support or advanced life support 'yan. Yan po ay yan yung gawain o itinuturo ni Sir Fernando Camacho po, no, yung pagbibigay ng mga first aid, basic life support. So unless na alam natin gawin po 'yon, ay pwede natin gawin. Pero hanggat dapat alam natin, chaplains, yung ating mga limits. May limit po tayo sa ating mga dapat gagawin. And ang pinaka-importante, may limit po yung ating mga dila. So, hindi po tayo ang PRO. So, di ba sabi po dito, may sariling PRO, yung mga agencies na pinapasukan natin. So, dapat ay sila ang karapat-dapat na magsalita. So, iingat po talaga tayo dyan. Yan. Next is a Ministry of Presence. Yan. Di ba po, sabi natin, ang mga chaplains ay yung ating po talagang characteristic traits natin ay ano po? Presence and support. Support. Diba? Yan. Minsan po, nakakalungkot, excuse me, hindi natin alam talaga paano tayo susuporta, di ba po? Minsan naman, andun naman din tayo, andun yung presence natin, parang feeling naman natin na hindi naman natin din naibibigay yung full support natin kasi kulang tayo kung ano yung gagawin at sasabihin natin. Pero ang sabi po rito, as clergy entering the field of chaplaincy, we bring with us our religious concepts and ideologies. Religion and denominational debates can do significant harm and destroy an established chaplain program doing years of hard work and relationship building with departmental personnel. So, tayo daw po kasi mga chaplain, lalo tayong Adventist, di ba po? Once na lumabas tayo sa ating field, pumunta tayo sa isang lugar, sa prison, sa hospital, dala-dala natin yung sarili nating religious concepts. Dala-dala natin yung paniniwala natin as Adventist. Yung ating mga ideologies, yung prinsipyo ng pagiging Adventist, di ba po? Pero,
yun po yung nagiging issue. Yan po, di ba? Pag ikaw po ay nasa talagang agency, dapat po wag natin dalhin yon yung ating mga religious ideologies. Wag po natin parang yung ating pong i-share dun sa mga tao ay tungkol na sa ating mga pananampalataya. Wag po ganon, hindi po talaga. Kaya inuulit-ulit ko po yun sa inyo. And lahat po ng chaplain, lahat po ng professors natin dito sa chaplaincy, yun po ang laging sinasabi, na tayo po ay interfaith, non-sectarian, di ba po? Kailangan maging gitna po tayo lagi sa ating mga sasabihin. At kunyari, let's say po, yung tungkol sa food, di ba po, abutan ka ng food or nakita mo yung patient, may kumakain siya ng pork, wag po tayo biglang mag-lecture tungkol sa health practices natin. Mau-offend po yun siya. Kasi kumakain siya ng pork, tapos bigla mo sinabihan na, hindi talaga maganda sa isang may sakit kagaya na ganyan, kumakain ng meat, ng pork, lalong bibigat ang buhay, lalong magkakasakit, di ba po? Kaya dapat po, laging itatama lang po natin yung ating mga sasabihin. Kaya, ministry of presence. Yung presence po natin, napaka-importante na po yan. Huwag na po natin pandagdagan pa ng mga religious natin. Kasi hindi naman po lahat ng mga tao na makakausap natin ay matatanggap nila yung ating pananampalataya or ideologies. Often, inexperienced chaplains enter the world of chaplaincy with the mindset of the church pastor and expect the same outcome when communicating with emergency service personnel that would be customary in the church setting. Tayo po kasi, di ba, especially tayong mga Adventist. Pag pumunta ka po sa Adventist hospital like MAMC, alam natin na yung mga nurse po doon, mga doctors po doon, mga Adventist. Pero hindi po lahat ng doctors doon ay Adventist. No? Pero yung mga nurses po, yung mga staff doon lahat, mga Adventist sila. So, in-expect natin na maganda yung treatment sa atin. Hindi sila magsusuplada, hindi sila magtataray. At wala ka maririnig doon na mumurahin ka o pagagalitan ka dahil hindi mo dinala agad yung sarili mo sa hospital at ikaw ay nasa critical na pala. So wala, 'di ba po? So yun yung ating ine-expect. Lagi natin ine-expect yun na ang lahat ng mga tao na ating mamimit sa mga emergency na mga ganitong mga bagay ay mga tao na kagaya din natin. Mga tao na kapareho natin ng ng personality o ng yung ano po, 'di ba, yung moral values. Mga tao na hindi mainitin ang ulo. Pero what if yung pasyente mo na itinakbo mo ay dinala mo sa ibang hospital, doon ka makakarinig ngayon ng mga hindi magagandang salita, ng mga kung ano-ano mga bagay, 'di ba po? Doon talaga nagkakaroon ng problema between the chaplain at yung mga tao na kanya namimit. Lalo nga daw po itong mga inexperienced chaplains na nabibigatan yung loob nila kapag nakikita nila na yung kanilang mga expectations sa mga ibang tao ay hindi na ibibigay. Yan. Kaya dito po, practicein natin lahat yung mga papaano natin magagampanan na syempre po, no, we chaplains are only humans, di ba po? Hindi po tayo robot. Nasasaktan din tayo. Talagang nasasaktan tayo, napapagod tayo, nai-stress tayo. May mga times po, kagaya po dun sa ating topic na biblical basis sa counseling, may mga topic po doon tungkol sa stress management, di ba po? Na dapat talaga, pati tayong mga chaplains talaga, kailangan natin talaga yon na matutunan natin na tanggapin din, i-practice kung paano natin ma-exercise yung minsan yung galit natin, yung mga inis or sama ng loob natin, di ba po? Na bigla tayong mga makikita natin na yung mga expectations natin ay hindi pala ganon, lalo pagka nasa labas na, di ba po? So, yan po. Kaya yung ministry of presence natin, sinasabi na dapat ay alam natin talaga kung ano yung mindset natin sa loob ng simbahan. Iba po yung
nasa labas na tayo. Yan. Dito po, it says that protocols within the emergency services communities are much different from what is found within the walls of the local church. Diba po? Na ibang-iba po talaga yung makikita natin na treatment ng mga nasa labas. Most agencies frown on proselytization, proselytization. Pasensya na po. Unless invited to do by personnel. Ito po, ibig sabihin ng proselytization. Asan ba si Ma'am Sherlyn? No? Ibig sabihin po itong word na to, proselyte. Yan, proselytizing. Ito po yung kagaya natin, di ba po? May namatayan o may nasaktan o meron pong nag-suicide. Madalas po yung mga, ito po yung proselyte na words, ito po yung sinasabi na magpalakas ka ng loob, kapatid o manong, manang o sister or ma'am, sir. Palakasin mo po yung loob mo. Kalooban po ng Panginoon lahat ng mga nangyayari. Yan po yung pagsasalita ng ganon. Yan po yung hindi natin dapat talagang sabihin. Tayo mga Adventist, nasasabi natin yan kasi alam natin ni kapwa natin Adventist, mauunawaan yung ating sinasabi. Pero kahit kapwa natin Adventist, hindi po natin yan dapat sabihin, di ba po? Kasi napakasakit po sa kanila yung ganyan na nagpa-proselyte tayo ng mga salita para lang na mabigyan sila ng comfort, para lang maano sila, magaanan ang kanilang kalooban, di ba? Sabi, most agencies frown. Ayaw nila, nakasimangon sila dyan o nagagalit sila dyan. If proselytizing is an ongoing issue within the agency setting, the chaplain may be asked to resign his commission. So pinapag-resign na po pala talaga. So tayo po mga Adventist, ingat-ingat po tayo ha. Kasi marami po tayong mga words na minsan wag tayong masyadong malungkot, kapatid, dahil makikita rin natin sa langit or natutulog lang siya at babangon din siya muli, di ba po? Yan po yung mga words na hindi pwedeng mapakinggan ng mga ibang tao, lalo na mga ibang religion, na hindi nila po maintindihan yan. Yung mga ibang religious sa mga ibang religion po, ganyan din yung mga sinasabi nila. Ito po yung naging topic namin noong nakaraan din, di ba? May namatay po na parang evangelical po. Tapos sabi po ng pastor nila na magpalakpakan po tayong lahat, mga kapatid. Dahil po ang ating kapatid na ito ay sasalubong na sa ating Ama. Mag-rejoice po tayo, magkantahan, magpasaya, di ba po? Ano po yung naramdaman ng mga pamilya? Di ba parang nagkakantahan pa sila, nagsasayaw-sayawan pa, welcome pa. Dapat hindi mo na ngayon kasi syempre po yung mga moments pong yun, kahit tanggap nila yung ganong mga salita, kahit na alam nila po yan, yun yung mga moments na hindi pa nila kayang pakawalan pa yung kanilang mahal sa buhay. Yan. So, naintindihan po ninyo to, no? Yung proselytization. Yan. Nakuha ko rin. Di ba po? Yan. Kaya iingatan po ninyo yan sa lahat ng mga inyo po mga events, lalo po kung masyadong critical ang situation. Yan. The chaplaincy is a ministry of presence and is not a platform for recruitment to fill empty pews. Ano ibig sabihin po niyan? No? Na tayo po mga chaplains, ay wag natin gagamitin yung ating ministry of presence, yung ating pagiging chaplain. Dapat daw po, yung pagiging chaplain natin, ay ito po pala, yung ating pagiging chaplain ay isa tayong ministry of presence. Kailangan ipakita lang natin na andun tayo, sumusuporta tayo, may magawa tayo o wala tayong magawa. Yung presence lang natin doon sa tao na namumblema, sa biktima, sa family ng victims, o doon sa nakabulagta doon sa kalsada, isang malaking, napakahalagang bagay na po yan doon sa tao na yon na nangangailangan ng presensya mo. Di ba po? Pero yung many people you meet may have different religious persuasions and the opportunity for evangelism may not be
may be non-existent. As a ministry of presence, Christ is demonstrated in our actions more so than public evangelism. Alam niyo po mga kapatid, meron po ako isang bagay na sobrang guilty ako dito sa ministry of presence na ito po. Yung aking pong best friend sa yung ano po, matagal ko na siyang nanay siya ng football player ko. Siguro mga 10 years na po, very close kami. Namatay po recently yung asawa niya na dahil sa kidney. So biglaan po. So nung namatay po yung asawa niya, during that time na nagsasabi na siya sa akin na may kilala ka bang politiko, coach? Kasi ang mahal-mahal dito sa hospital. Noong time pong yun, ando naman po ako sa national game. So sabi ko, alam ko election kasi ngayon ng mga bawal yata tayong humingi sa mga politicians. And then sabi ko din sa kanya na pagbalik ko siguro baka matulungan kita kung ano man ang magagawa para sa husband mo. Pero yung pala po, nung morning na nag-chat siya, kinagabihan, early morning next day, madaling araw, namatay na yung husband niya. So parang guilty po ako, wala akong nagawa. Then pag uwi ko po dito sa house namin, di ba po, if you will remember na nagkaroon po ako ng influenza. And then nag-trigger pa yung yung bronchitis. So kaya hanggang ngayon po ay sobrang weak pa rin po ako ngayon, nangihina pa rin, hindi pa rin po ako makakain dahil sa ubo, sore throat, tapos may mga infections po. So hindi po talaga ako nakadalaw sa kanya, pero everyday po chinachat ko siya. Pero lately parang naramdaman ko na hindi man lang ako nakapunta sa kanya or dun sa lamay ng kanyang husband. So parang naisip ko po, napaka may pagkukulang talaga ako. Sana kahit may sakit ako, nakamas na lang sana ako. Pero hindi naman po talaga po pwede, no? Pero hopefully, sana naintindihan niya ako. Siguro paggaling ko, talagang babawi po ako, di ba? So yung kalungkutan po niya na hindi ina-expect na pagkawala ng kanyang asawa, ay doon natin ngayon mapapasok yung ating Ministry of Presence. Pero hindi po natin ito gagamitin para tayo po ay makapangaral, para tayo po ay magkaroon ng evangelism. Hayaan po natin sila na magtanong kasi ito po yung sabi, no, the many people you meet may have different religious persuasions, di ba po? May sarili-sarili po silang mga paniniwala. So, meron din po silang yung iba ayaw naman ng pag-uusapan ng religion, di ba po? Kaya iingat po din tayo diyan. Yan. Providing comfort during crisis and trauma. Yan. So tayo po mga chaplains, as first responders, we provide comfort during crisis and trauma. Like shootings, ito po yung shooting, hindi po yung shooting ng mga artista po, no? Shooting ng barilan. Shootings, suicides, and traffic accidents are frequent, particularly in larger metropolitan areas where there is a higher probability that such events will occur. Last week po, papunta kami ng Muntinlupa po. Tinatry ko na maka-attend ako sa football. Nadaanan po namin yung isang accident po, babae nagmumotor. Tapos po merong kotse, L300 na bumangga sa kanya. Hindi kami makatigil-tigil po kasi sobrang haba na po ng traffic kung titigil pa kami. So nakita namin yung babae, hindi man lang siya tinakpan nung traffic enforcer. Sobrang init po talaga, 11 o'clock in the morning, sobrang init. Nakahiga lang siya dun sa kalsada at namimilipit po siya ng pain. So yung kasama ko po bumaba, bumaba siya doon sa traffic. Sabi niya doon sa babae, kinausap niya, kaya mo pa ba? Kaya mo bang umupo? Kaya mo bang ihatid ka namin sa hospital? Yung pasyente po, yung victim, hindi na po siya talaga makasalita at talagang umuungol na lang po siya sa pain. So ako, sabi ko po, wag namin talagang gagalawin. Sinabi din po ng kasama ko na wag gagalawin. Kahit sino doon wag gagalawin. Kasi po, baka may mga broken bones siya, pati sa spinal niya, pati sa leeg niya. So hindi po gagalawin.
Pero yung makita nung tao na may lumapit sa kanya, may nagtanong, may nag-asikaso, malaking points na po yun sa kanya na siya ay may nagkikare sa kanya. Kaya lang po, yun nga, bigla na kaming pinaalis kasi nakaharang na po yung sasakyan. Sobrang haba na po yung traffic sa kalsada. At hindi na rin po makakaikot. Hindi na rin naman pwedeng malapitan na yung babae kasi yung mga traffic enforcers po ay nagtawag na daw sila ng ambulance. So nagpray na lang po kami sa kotse na sana po ay dumating agad yung ambulance kasi baka po mamatay yung babae na tumilapon po siya doon sa motorcycle. So ito po yung mga events na yung pagiging chaplain natin, bigla na lang tayong lalabas, no? Na hindi natin napaghahandaan o hindi natin na-expect na may mangyayaring ganon. So hospice and hospital care chaplaincy, though not as graphic as other types of services, still exposes the chaplains to those individuals who are sick and dying. When responding to a call for service, you will encounter many emotions. During times of tragedy, emergency service personnel are responsible for dealing with the matter at hand and often are unavailable to address those who are in crisis. The victims perceive an adverse reaction by law enforcement officials as harsh and uncaring. Ito po, nabibigyan ko po kayo ng warning dito sa providing comfort during crisis and trauma, lalo po sa law enforcement. May mga times po talaga na magugulat kayo. Sa emergency area po, ay bigla na lang darating yung mga police car, o kaya kung anong sasakyan po yan, may dala-dala sila na mga nabaril nila na mga magnanakaw. Po, ganun po. Or mga suicide o kaya naman po yung mga nagkabarilan po. So, may mga times na yung mga law enforcement po, wala na po silang respeto sa mga bangkay po o sa mga biktima po na nasaktan, lalo po kung sila ang nakabaril o magnanakaw po o nagkabarilan sila. Basta na lang po nila yan ihahagis po sa sahig ng mga emergency. Hindi na po nila yan yung kukuha pa ng stretcher, bubuhatin pa nila. Maraming beses na po ako naka-experience ng ganyan po sa mga public hospital na napakasakit po talaga sa loob yung ganon. Kasi makikita mo na buhay pa sila, pinagpatong-patong na lang po talaga sila sa mga police car. Sa likod ng isang police car, makikita mo na humihinga pa sila, buhay pa sila. Tapos, 6 o 5 mga biktima doon na mga patayan, pinagpatong-patong na nila. So, tendency po talaga, yung pinaka nasa ilalim, kahit buhay pa siya, mamamatay na po talaga siya doon. So yung nilabas po yung mga yan, humihinga-hinga pa. Sabi ko, humihinga pa, may humihinga pa. Pero kalaunan po namatay na, di ba po? Kasi nadaganan talaga siya din. So parang ako po, nung mga time na yung bago pa lang po ako, umiiyak talaga ako. Tapos nagagalit talaga ako sa mga pulis. Parang, ba't wala naman kayong puso, di ba po? Bakit ganon? Parang hindi tao, parang hayop. Sagot nung isang policeman, ma'am, sabi niya, nakipagbarilan sila sa amin, masasamang loob sila. So sagot ko naman po, sa bilangguan nga po mas matitindi pa yung mga kaso ng mga bilanggo, pero minamahal po natin, di ba po? Pero yun, syempre, yung pulis po, tumingin na lang sa akin, di ba? Parang ayaw na makipagtalo. Ako naman po, parang nabanggit ko din yung ganun words dahil sobra po ako na-hurt, nalungkot talaga ako, na ano yan kahit po sabihin pa mga hardened criminal lalo po ako napakalapit po ng puso ko sa mga criminals kasi 43 years po na naglingkod yung mga magulang ko, napagkamala na rin si tatay na dating preso po siya. So, napakalambot po ng puso ko dyan kahit pa sabihin po na rapist siya, marami siyang pinatay. Pero yung nakita mo yung pagbabago nila, tsaka yung makulong sila ng ganong ilang years sa kulungan, di ba po? So ito po yung sinasabi na the victims perceive an adverse reaction by law enforcement officials as harsh and caring. So, diyan po dumarating yung tayo po, mga chaplains ay nagugulat. During this time, the chaplain can serve as a liaison between emergency services and the victim's family. Yan. Ano po ito? Parang, ito po yung eksena na, may eksena po dyan dito sa sinasabing dito po, na
may mga times na pagka lalo po ang kaso ay tungkol po sa suicide po, di ba? So yung family po, uuwi dun sa bahay nila, sa kwarto nila, at doon po nag-suicide yung anak. So ang pinakamabigat po dun sa family po, yung hindi pa nila matatanggal sa pagkakatali yung kanilang mahal sa buhay na nag-suicide. Bakit po kaya? 'Di ba? Kasi po, ito po yung sinasabi na harsh and uncaring. Kasi po, kailangan pa ng mga pulis na magkaroon pa po ng pag pag-check kung meron pong mga foul play po doon sa kamatayan ng taong yon. So lahat po, pati family niya, sarili niyang family, ay suspect po sa pagkamatay na yan. So yung mga family po na talagang innocent at gusto na nilang ibaba, gusto na nilang linisin yung kwarto ng anak nila na doon nakabikte at gusto ay lalo pang nagkakaroon ng mabigat na problema kasi po pati sila ay napagbibintangan, pati sila ay kasama sa mga investigation, pati sila ay nakalista sa mga NBI na yan, ng mga pulis as isa sa mga prospect po sa pagkamatay ng pasyente. So, diyan po sa suicides na yan, tayo mga chaplains po, makakapasok po tayo diyan kasi part tayo ng team. Makakapasok tayo dun sa kwarto na yon, makakapakinig tayo ng mga sinasabi ng kapulisan diyan. Pero yung family po, talagang hindi pa sila pwedeng pumasok. So tayo po yung sinasabi rito, yan yung magsiserve sa kanila as liaison between emergency services and the victim's family. So ano ibig sabihin po niyan? Tayo po yung, unless po talaga nakarapat dapat lang nasabihin na information, tayo po yung magbibigay na information like, chaplain, ano na po ba nangyayari? Bakit hindi pa kami pwedeng pumasok? Ba't di pa namin pwedeng hawakan yung aming anak na nakabikti pa dyan o nagsaksak o nagbaril dyan sa loob ng kwarto, di ba? So yung may mga times po na pwede mo sabihin sa kanila na hindi pa po kasi talaga panahon kasi i-check pa po ito kung may foul play, kailangan pa po makuha ng mga pulis yung fingerprints, yung mga bakas ng mga sapatos, bakas ng mga paa sa sahig, makakuha sila ng mga buhok, may mga kailangan pa po makakuha sila ng mga ebidensya na kung yung anak ninyo ay may pumatay o siya mismo yung pumatay sa sarili niya. Kaya konting unawa lang po na matapos lang ng mga otoridad yung kanilang dapat gawin upang sa ganun po matulungan din kayo na magkaroon ng hustisya yung kamatayan ng inyong kapamilya. Yan. So minsan po nagagalit sila kasi pati sila ay suspects, no? So ang sabi nila dito, in many situations, victims may express anger. Yan. Nagagalit sila kasi pati sila ay kasama sa mga interview, sa mga investigation. May express anger towards the chaplain because of what they represent. Yan. Anger towards God is a temporary coping mechanism during times of tragedy. Such attacks should not be taken personally. Yan. Yung galit daw po nila, yung galit nila, yung mumurahin nila tayo, awayin nila tayo. Dapat po maging matibay tayo na wag natin i-take yun personally. Kailangan maintindihan natin na ganun lang talaga mga tao talaga na talaga nagagalit. Ilagay mo yung sarili mo sa kanila na kung sa iyo nangyari yun, talaga magagalit ka rin kasi gusto mo nang yakapin yung mahal mo sa buhay, hindi mo mayakap, hindi mo kasi may mga yellow line, di ba po? May yelong tali na do not enter, ganyan muna. Dapat maunawaan ng family sa pamamagitan mo na ikaw chaplain yung ginagawa ng mga law enforcement dahil necessary yun upang masolve yung case ng kanilang family, di ba po? Yan. So napakatindi po talaga ng gawain natin, no? Haba ng pasensya, presence and support, yung magtutuman ka rin, makasama ka ng mga pulis na ito sa gawain. So ano pa po yung gawain pa nating iba?
Hindi ko po alam kung Sir Nard, sabihin mo lang po kung overtime na po ako. Naka 6:30 po ako nag-start. Yan. The following is a list of emergency call-outs that is most common in emergency service chaplain. Ano po yung sinasabing call-outs? Yon, yung tayo mga chaplains ay ano po, on call po, mga on call, yan. Kasi bigla na lang tayong tatawagan, minsan po itong mga agency na yan, meron po silang mga sarili nila na bibigyan kanila ng parang mga pager po, no? O kaya tatawagan ka nila sa phone, sasabihin nila sa iyo na, ma'am, ikaw po yung naka-duty mamayang gabi ha. 7 to 7 po ng gabi kasi nag-volunteer ka po rito. So may mga oras po yung mga volunteers, di ba? So pagka nag-volunteer ka, kailangan ready ka sa ano mga calls na sasabihin sa iyo, kung ano yung iyong mga magiging event or pangyayari na saan ka tatawagan. So yan po ito po yung mga pangyayari na tatawagan nila tayo. Yan yung officer involved shootings, yan yung mga police o mga army, mga navy, mga official po, mga nasa military o law enforcement na-involve sa barilan. O kaya naman nabaril niya yung sarili niya, o kaya naman ay nakabaril siya. Yan. Officer involved shootings. Tapos, in the line of duty death, yung pulis na namatay habang naghahabol sa mga magnanakaw at saka sa mga hoodlum ay nabaril din siya. So, takbo ka rin din dyan. Visit sick or injured department employees. Yan. Yung mga kasama mo sa sa department ng agency mo, dadalawin mo sila. Suicides and suicide attempts, drowning accidents, biglang may nalunod, naka-assign ka pala sa isang emergency yung agency na kagaya sa baha, di ba po nabalitaan nyo ba yung sa mga baha na yung kung sino pa yung nagliligtas na personnel doon siya pa yung nalunod po, di ba? So yan, yung drowning accidents, SIDS death, yan ibig sabihin po ng SIDS ay sudden infant disease. Yan, tama ba? Sudden infant death, yan. Sudden infant death syndrome. Kalimutan na. Yan. Sudden infant death syndrome na baby pa ay bigla na lang namatay. So, bigla ka din tatawagan dyan. Chaplain Leia, Chaplain Henry, Chaplain Grace. Meron po, alam ko po na hindi mo duty ngayon, pero kailangan po, malapit po sa area mo, meron po nag-suicide, meron po nag-suicide attempt, tatalon po, ganyan. Pwede po baka makausap mo yung tao. Meron po nalunod, meron po namatayan ng baby. Death by natural causes, old age and nursing homes. Meron po namatay sa nursing homes, kailangan po ng family ng isang chaplain kasi po nag-iiyakan sila. Meron pong mag-comfort man lang sa kanila. So ang dami pong tawag, no? Ang dami pong tawag na kailangan na i-responde po natin. So hindi lang po puro prison ministry or kung ano pa pong mga gawain, di ba po? Yan. Wait lang po. Yan, tama. Dito naman po sa shootings, yan. Syempre po, ang kakausapin mo dyan, yung sa officer involved in shooting and in the line of duty death, pag-aaralan po natin yan sa next natin, pati itong mga suicide na to, na ikaw po yung mag-deliver niyan sa family nila ng death notification nila. Dito naman po, dito rin sa officer involved shootings, yung family po nung nabaril at yung family po nung nakabaril ay isa po sa mga magiging client po ninyo yan natin, ng mga counselees, no? Kasi magiging manggugulo po yan sila, mag-iiyakan po yan sila dun sa lugar na yan, sa area na yan. So, ang presence po ng chaplains, kailangan po na andoon upang sila po yung mag-pacify at mag-comfort sa mga families na yan. Yan, meron po tayong style paano po natin yan gagawin at paano po tayo dyan magsasalita.
Yan. Call out and war bags. Yan. Yung call out po, yan, public service emergencies rely upon chaplains to respond to emergency call outs. Yan. Talaga po, no, ang barangay, ang mga public service, alam nila na chaplain ka, so ina-expect nila na pagka may mga baha, may mga emergency, ay andun ka, pwede ka nilang tawagan anytime, di ba po? So ready naman din po tayo sa mga ganon, di ba? Larger cities so commission a large number of chaplain volunteers will usually have a call-out system in place where a particular chaplain is assigned a time slot and is on call to respond on a moment's notice to emergencies. Yan. Ito pong call out, ano po ine-expect ko sana yung mga graduate na noong nakaraan. Yung talaga pong mga nag-graduate na yung batch alpha. Iniintay ko yung mga report nila kung sila po ay nagkaroon na ng mga activities tungkol sa call out, sila po ba ay nakapag-serve na rin sa mga prison, sa mga law enforcement, nakapag-volunteer work na sila sa ganyan, nakapag-share na po pa sila, pwede naman po umpisahan na ninyo kasi po graduate na kayo. So, ito po yung report na hinihingi ko sa kanila, yung mga ganitong klaseng gawain po. Gamitin na natin yung ating sarili. Umpisahan na po natin ito. Kailangan na po kasi natapos na po ninyo yung inyong gawain, yung inyong pag-aaral, natapos na po ito. So ito na po yung mission na gusto pong marinig. Upang sa ganun po ay maano na natin, magkaroon na tayo ng ganito po, di ba? Yung sinasabi dito na may call out na tayo. Larger cities so commissioned a large number of chaplain volunteers. So yung mga chaplain volunteers po natin, dapat meron ng head sila diyan sa inyo, yung mga division commander na inassign ni Doc Raja, ni Doc Ray. Yung mga division commanders po natin, maglagay na po kayo ng mga chaplains, volunteer chaplains sa mga areas po like barangay, mga schools kung saan na pwede na po kayo mag-ikot-ikot. Usually po, yung mga iba po nagchat-chat sa akin, humihingi na sila ng mga authority, ng mga letter of authority, letter of appointment. Hawak na po ninyo yung inyong mga badge. So while hawak po ninyo yung mga badge ninyo, gamitin po ninyo to. Sayang po kaysa nasa loob lang po ng bag. Magagamit po talaga ninyo yan. Suotin ninyo siya sa dibdib ninyo, naka-ID kayo, naka-t-shirt kayo, maglibot-libot na po kayo, gamitin na po niyo yan. Yung iba nga po, nung panahon na wala pa kayong ID, wala pa kayong mga badge, nagagawa naman po yan. Why not now na may hawak na kayo? Kahit na wala pa po kayong letter of authority, kasi po, itong mga badge ninyo, ibabalik din po yan sa akin, kay Ma'am Manilyn. Kukunin ko po yung mga numbers ng mga badge ninyo. Yun po ang ilalagay ko sa mga authority letters ninyo, tsaka sa mga appointment letters. So, magiging sa December po, pagpasok ng January, mas maganda na po talaga. May hawak na kayong letter, may hawak pang badge, may hawak pang authority, appointment. So, ano po, sikapin na po. Ngayon pa lang, maghanap na kayo ng mga areas na kung saan po magiging pinaka-fix kayo doon. And then, at the same time, call out din kayo na naka-fix kayo sa isang barangay or sa isang substation, police substation na nag-o-offer kayo ng prayer sa morning. Tapos, tawagin ninyo lahat ng mga police officers, yung pinaka-head nila, yung pinaka-commander nila doon. Sir, I am Chaplain Leia Madrid. Dito po ako naka-assign ngayon sa police station ninyo. Pwede po ba na maging volunteer ako sa inyo every morning before you start your program or your duty na mag-pray ako sa inyo, pray over ako sa inyo ng 5 minutes and then mag-pray request din po kayo sa akin kung ano yung mga gusto ninyong i-pray over natin bago po kayo humayo sa inyong mga gawain. So, yun na po yun talaga. And then, after nun, sabihin nyo sa kanila na pwede po ako maging volunteer chaplain po ninyo dito. Sasama po ako sa mga call-outs anytime. Ito po yung number ko. Tawagan niyo po ako. Yan. Kagaya po ng ginagawa ni Chaplain Arnel Marcaida, no? Nakikita po natin siya. Lagi siya mga nasa police station. Yan.
si Chaplain Kiddy Bael, di ba po? So start na po tayo ngayon. Ano pa po ba yung iniintay natin? So habang nag-aaral po tayo, gumagawa na rin po tayo sa gawain ng Panginoon. Yan. So ano po ba daw yung war bag? When responding to an emergency, chaplain should have a ready war bag with all the essential items necessary to render assistance. A war bag is usually a duffel bag or backpack that contains items that are used in the performance of duties. So tayo po mga chaplains, lagi po tayo dapat may dala tayo o may naka-ready na tayo na war bag. Yan. Tatay Ernesto, Tatay Arnulfo, Chaplain Christopher, dapat kayong tatlo may tig-isa-isa po kayong war bags. Hindi po kayo maghihiraman ng war bag. Bili naman. Gagawa na po. Ano po ang laman ng war bags? Yan. Ang laman po ng war bag, dapat po ay meron kayo dyang flashlight. Meron po kayo dyan na, yan, isa-isahin ko po, hindi ko na tinype eh. Meron kayo dyang flashlight. Meron kayong communion supplies. Alam niyo po ba yung communion supplies? Kung kayo po yung Catholic, meron po kayo dyan ostia. At meron din po kayo dyan tubig na yung pambasbas po, no? Yan yung laman ng war bag ng mga Catholic, yung Bendeta water po, ganon, Bendeta water. Pero tayo po, wala naman tayong ganon. So ang dala-dala natin, imbis na communion ay, ano po, yung olive oil na langis. At meron tayong daladalang Biblia. Yan yung ating communion supplies, if allowed. Kasi po, baka yung pagtawag sa atin ay mamamatay na yung tao. Yan. End of life na pala. Meron tayong notepad for taking notes and writing reports. So may maliit tayo na notepad. Maliit lang siya na notebook na kasya lang sa mga bulsa. Yan. And dapat may dala-dala kayong t-shirt, pampalit man lang. Dapat tayong mga chaplains mababango. Hindi po tayo amoy, ano po, they are talking about. Yan. It is you they are talking about, diba? Bakit ka pala nila pinag-uusapan? Dahil po may naaamoy na hindi mabango. Yan. So dapat po, meron tayong pampalit na t-shirt, merong hygiene set, pag-toothbrush natin, baka po makalimutan na natin mag-toothbrush, no? Iba-iba yung mga tao nakakausap natin. So dapat may spray din tayo, may alcohol tayo, may mga panghugas ng kamay. Yan po yung laman ng ating war bag. Extra polo shirt, ball cap, kailangan may dala kayong sombrero, bigla ang umulan o biglang sobrang init naman, kailangan may dala-dala niyan. Windbreaker, pag sinabing windbreaker po, yung jacket, di ba? Kasi minsan sasakay ka bigla doon sa motorsiklo ng pulis, nakaangkas ka sa kanya, dapat naka-windbreaker ka, or meron kang chaplain jacket. Yan, yung chaplain jacket po na pinakita ko sa inyo dati, yan, magpapagawa po tayo ng mga ganong mga chaplain jacket na may nakalagay dito sa bulsa na chaplain on call. Yan. O chaplain on duty. At may nakalagay din na chaplain doon sa likuran. Yan. Dapat may dala po din na gloves. Yan. Nililista nyo po ba? Emergency resource handout material. At minsan, dapat meron din pong pangbata daw. May konting coloring book o may mga maliliit na games or kwento para sa bata. Just in case na bata yung iyong biglaang pupuntahan na nangangailangan ng tulong mo. So ito pong war bag, ibang klaseng bag po ito. Hindi ito yung bag na dinadala mo kung saan-saan. Pero ito na ay hindi po ito yung bag na pang mga pasyalan mo. Ito po yung bag na kahit saan ka pumunta, dala-dala mo. Kung may motorbike ka, nandun yan sa motorbike mo, sa G-box, sa box mo. Tapos, iba pa yun yung bag mo na meron kang kung ano pang mga dadalhin pa. So ito po, lagi naka-ready itong mga war bags na yan. Pag kinall out ka, kunin mo agad siya, hihilahin mo siya agad. Pag hindi ka nakauwi sa gabing ito, at least, meron kang biskwit dun sa war bag mo, meron kang toothbrush, may pabango ka, may pampalit ka na chaplain t-shirt. Yan. So naintindihan na po natin yung war bags, no? Kaya tinawag po na war bag. Kasi bag panggera, pang ready, yan.
Crisis intervention. Chaplains are taking a more active role within law enforcement agencies. Fire services, hospitals, prisons, yes po, serving as members of in-house crisis support team. Doble. Yan. Last na po ito. Lumam. Yan. Ay, ano po ba yan? Except They work at the mental health community conducting critical incident stress debriefing for first responders after significant event, as well as provide aftercare. A significant event includes natural disasters in the line of duty, death, aircraft, train, and major car accidents, just to name a few. Yan. Ito po yung last natin. So yung mga chaplains po daw na active sa mga law enforcement agencies, sa mga fire services, hospitals, and prisons, serving as members of the in-house crisis support team. So member po kayo ng mga crisis support team. Sa mga mental health naman po, kung doon po kayo magpapa-assign, mag-volunteer sa mga mental health agency, yan, member din po kayo ng critical incident stress debriefing. So magkakaroon din po kayo ng mga seminars doon. I-require na kayo na magkaroon kayo ng mga seminars kung paano din i-manage yung mga critical cases. Yan. So yan po, ito po yung ating mga gawain. Hello, ma'am. Yes po. Yes po, Sir Raul. Pasensya na po, hindi ko kasi kayo nakikita. Opo. Si Suniga po, ma'am. Suniga. Si Sir Suniga. Opo, opo. Sige po. Chaplain. Ay, wait po, magtatanggal na ako ng share na ako. For clarification, yes po, ma'am. Thank you. Yung warbag. Papo, hindi po naintindihan masyado, Sir Terry. Sir Terry Suniga, hindi ko po sinabi ninyo. Si Chaplain po, naka-raise po yung inyong hand. Chaplain Raul, taga-Raul. Yung warbag. Mayroon bang yung Opo, Sir Chaplain Major Terry. Opo, ano po 'yon? Magawa niyan o mayroon ng ready-made na? Ay, wala yes, po. Yung about warbag? Opo, yung sa warbags po, kanya-kanya po. Mas mabuti sana kung mayroong uniform tayo. Pwede naman. Kanya-kanya lang pong paggawa. Pwede naman. Okay. Warbag. Ito po yung isang, asan ba yung aking example ko ng, may example po ako dito sa, ito po. Ako po ito yung aking, yan. Kung nakikita nyo po, hindi ko alam kung nakikita ninyo. Yan, ito po, yan. Yan, ito po yung warbag ko. Ang laman po netong warbag ko, meron po ako dito mga, yan. Meron po ako dito yung supply ng, pagka may nakita akong pasyente na hindi makahinga, meron po ako dito yung parang lalagay sa bibig para po mahingahan ko siya. Yan. Naka-seal pa po kasi hindi pa mabuksan. Yan. Kumpleto po yung aking warbag. Okay. Po. So, hindi na po necessary na pare-pareho po tayo kasi hindi mo po alam kung ano yung mga gusto mong ilagay po. And kagaya po ito, yung aking yan po, yung aking kit. Ito po, meron ako neto. Yan. Yan. Mga ganyan. So, ito po yung mga pang first aid po ito. Yan. So, kanya-kanya po yan kung ano yung mga gusto mong ilagay po dyan. Tsaka lagyan po ng pampalit. Yan. Si Sir Raul, naka-raise pa rin po yung kamay. Meron pong question. Meron pa po bang mag-question? Hello, ma'am. Opo.
baka may problema tong cellphone ko. Hindi ako nag-raise hand. Ah, Na, sorry. sige po. Opo. Hello, So, ma'am. meron Good evening. po ba? Opo, si Chaplain Rodel. Opo. Kung dadalaw po tayo, ma'am, sa mga may sakit kasi sinisimula na po dito yung gawain. Tama lang nakasuot natin yung yung chapa natin. Kung papasok po tayo sa hospital at dadalaw po tayo as chaplain po, pwede po natin suotin yung ating pong tsapa. Yung ating, kasi di ba nasa likod po ng tsapa natin yung ID? Yung ID ninyo. Pwede pong ikwintas lang po yung tsapa. Huwag nyo pong isabit sa t-shirt ninyo yung tsapa. Wala po pa kaming ID, ma'am. Wala po ID. Opo. Pero pwede po yun na ikukwintas lang po ninyo yun. Huwag nyo po isasabit yung tsapa. And then, kung hindi niyo po kilala yung badalawin ninyo, mag-volunteer kayo, mas maganda po talaga na suot po ninyo yung inyong tsapa. Lagi po, i-remind ko po kayong lahat, chaplains, may mga tsapa na po. Dali nyo po lagi yung inyong tsapa. Lagi nyo pong suot, lagi nyo pong gawin nyo po ito na kung ang pulis po, lagi nilang dala-dala yung kanilang baril kahit saan sila pumunta. Sabi nila, yung baril nila yung kanilang asawa, 'di ba po? Pangalawa sa kanilang asawa kasi hindi sila pwedeng mahulihan ng kanilang mga opisyal na wala silang dalang baril, lalo sa in line of duty. Tayo naman, Bible at yung ating tsapa, dapat lagi natin dala-dala. Lalo po kung dadalaw po kayo sa hospital, at magpipresent kayo as chaplain po, mas maganda, mas re-respetohin po, mas magiging noble po kayo and honorable na suot-suot po ninyo yung tsapa natin bilang isang pagpapatunay na ikaw po talaga ay isang commissioned chaplain po. Lalo, kayo po may mga rank na po kayo. So, yan po yung pinaka magpapatunay na kayo po ay commissioned chaplain. Hello, ma'am. Si Sir Randy po. Okay na po, Sir Chaplain Rodel? Okay na po, ma'am. Kasi po, wala pa po tayong hawak na ID ngayon. Tsapa pa lang. So, ibig pong sabihin, okay na po yung tsapa lang. Okay lang po. Opo. Kasi may, naman po yan. Just in case po sabihin sa inyo na bakit wala ka pang ID or tsapa, ay wala ka pang ID pagpapatunay na iyo talaga itong tsapa. Anytime naman po, pwede naman ibigay po yung ating mga numbers para po maano lang sila, ma-clear sila na kayo po talaga ay commission chaplain ng Logos. Okay, ma'am. Opo. Salamat po. Salamat. Hello, ma'am. Hello. Randy Tambulan. Si Sir Randy. Tambula po, ma'am. Opo. Tambula, Gamok. Tambula, Gamok. Opo, sir. Opo. Curious lang ako, ma'am, kung ano ang gagawin natin sa nabanggit kanina na olive oil. Ay, yung olive oil po yun, no, yung ating ginagamit pagka nag-ano po tayo na pag may mga may karamdaman. Anointing, for anointing. Ano po? For anointing po. Opo, for anointing. At hindi lang po for anointing. Di ba po, pagka yung matindi yung mga sakit po ng ating dadalawin sa hospital at gusto po natin na at magre-request po sila sa inyo kung kayo po ay elder pero ordained chaplain na po kayo. Tayo po mga ordained chaplain, pwede po natin gawin na po yan eh. May mag-request po sa inyo, malapit na po siya mamatay, nasa end of life na siya, at wala namang ibang available na pastor sa mga oras na yon at gusto na niya talaga na ma-anoint siya or gusto rin niya na ipag-pray siya na gumaling siya, so pwede po natin siyang pahiran, pwede po tayong mag-anoint sa kanya. Pray po sa Panginoon na maging karapat-dapat na mag-anoint sa ating kapwa bago po natin gawin yung mga bagay, di ba po? Kasi po sa ating pagdadalaw, lalo sa ating gawain as chaplain, hindi po tayo ito eh. Ang pinipresent po natin dito sa mga oras na to, habang tayo po ay naglilingkod ang Panginoong Jesus. Di ba po, ang sabi natin sa lectures na nakaraan, we chaplains are ambassadors and representative of God here on earth. So, as representative ng Panginoon,
kailangan ipakita din natin, although, yung ina-anoint naman po natin talaga dito, yung Adventist lang po, yung kapwa Adventist lang po. Huwag po kayo mag-anoint sa hindi po Adventist. Baka po makasuhan po kayo or magalit sila sa inyo. Opo, kailangan po, yung Adventist na dadalawin mo at kailangan niya sa mga oras na yon, yung Adventist po. Yung Adventist lang po ang i-anoint natin. Unless po, nakagay ng case ni Ma'am Sharon na merong Buddhist na mamamatay na at kailangan din, kung willing sila na magpa-anoint, syempre po, kakausapin ninyo yung mga counselees o yung mga clients ninyo na willing ka po ba na ma-anoint ka, pero kahit na anong religion mo, kung naniniwala ka ba sa Panginoon, kailangan po talagang maganda po yung pagpapaliwanag. Ipakita nyo po sa kanila, i-present ninyo ang Panginoon Diyos sa Kanya, ang Panginoon Jesus, na kasama mo ang Panginoon sa bawat gawain mo as chaplain. Na ginagawa mo ito para sa Kanya, dahil yun ang kagustuhan ng Panginoon. Di ba po? So, hindi po natin pangungunahan. Kung ayaw po nila dahil ibang religion sila, respetuhin po natin yan. At wag din po tayo mag-offer basta-basta kung alam po natin na iba naman yung religion nila. So, ano po talaga, kailangan na maging mabilis po tayo sa pag-iisip na kung ano yung nararapat gawin sa mga bawat oras ng call out po. Yan. Si Sir Lou. Okay po. Clarify ko lang po kasi akala ko po yung pastor lang natin ang allowed mag-anoint. Tayo po kasi ordained chaplain po eh. Pagka nakagraduate po kayo, oordinahan po kayo as chaplain. Ma-anoint po tayo as chaplains. So, ordinado po tayo. Ang hindi lang po natin magagawa kung hindi naman po tayo pastor ay yung magkasal. Pero as ordained chaplain po, pwede po tayong gawin natin lalo kung elder ka din po. Di ba po? Yan. Okay, thank you po. Yun lang po. Okay. Ako po, hindi pa po ako chaplain no, nakapag-ordain, ay nakapag-anoint na po ako ng may karamdaman noon eh, na anak ko rin po. Kumuha po ako ng isang oil, tapos nalalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, wala akong kapera-pera noong time na yon. Yun yung time na talagang nasa critical po kami sitwasyon po ng aking mga anak. So, kumuha po ako ng baby oil lang po talaga yun eh, baby oil. At pinalalangin ko sa Panginoon yung oil na yon. Sabi ko, papahiran ko yung anak ko mula ulo hanggang paa. Iligtas mo siya, Panginoon, kung kalooban mo mailigtas siya. At itong oil na to nagre-represent ng iyong kapangyarihan. Yan. So, basta po talagang willing tayo, sincere po tayo, fervent prayer po talaga, ibibigay ng Panginoon sa atin. So, lalo pa po ngayon na kung tayo po ay ordained chaplain na mas magiging effective tayo at mas may power tayo from the Lord. Opo. So, tawagin po natin si Chaplain Lou. Siguro po mga 1 minute na lang po ito, no? Kasi eksakto na po tayo sa oras po. Chaplain Lou. Magandang gabi po, ma'am. Opo, sir. Opo. Tanong ko lang po kung yung diploma po ba natin pwede po ba ipakita sa yung pupuntahan natin na magbo-volunteer tayo? Opo, kung tatanggalin mo po sa frame. Hindi, papasirox mo eh. Opo, tanggalin mo muna po sa frame at ipasirox mo po, no? Pa-photocopy mo kasi naka-frame po itong ating mga diploma. Baka po dala-dala mo pa ito sa warbag mo po. Picturean mo na lang, sir. Po. O kaya picturean mo po, ganyan. Pero kung matatanggalin mo po sa frame, tanggalin mo muna po sa frame. Opo. Kaya pwede yung ipakita kasi wala pa nga tayong mission order eh. Opo. Pasensya na po. Salamat po, ma'am. Ako po yung gagawa ng inyong appointment and order po. Yung inyo po mga badges po na naibigay po sa inyo, hindi po yata yan yung para talaga sa inyo. Parang nagkapalit-palitan po yata kayo sa list. Hindi ko po masyadong na yung pinaka kwento po. Pero kasi kailangan ko po talaga doon sa inyo pong appointment, yung area of responsibility po ninyo, kung taga saan kayo, kung saan po kayo
magjo-duty at yung ano po, yung badge number po ninyo. Talaga pong naka-indicate po talaga yan, yung inyong badge number. Nakalagay po yan, ilalagay ko po yan. And then, may pirma po ng National Director at ng ating President, yung ating mga appointment letter niya. Pwede na po nyo i-present yan kahit saan po. Pero ito po inyong mga diploma, pwede na po yan ipakita rin po kung talagang hahanapan po kayo. Yan. So, meron pa po bang mga ibang questions po? Yung chapa po para sa second. Na po kailangan ipag-isa. Ito po yung sabi ni Ma'am Manilyn. Yung mga chapa daw po, yan. Yung mga chapa po para sa second and first lieutenant and captain, hindi na po kailangan ibalik pa. So kayo po, hindi na po pala ibabalik yan. So kaya po hinihingi ko yung inyong mga badge number po kasi yan po yung mga itatype kasama po dun sa inyong mga letters po. Mga appointment letters and ano po, authority. Yan po. Thank you, Ma'am Manilyn, sa pagliliwanag. Yan. So, yung mga, kung na-send nyo na po yung mga quizzes po, ay checkan ko na po siya. And kung sino po yung mga first 5 po, yung first 5 lang po yung aking doon. Yan. So, kung wala na pong question, ibigay na po natin sa next na lecturer. Pasensya na po at tayo na pahaba-haba po ng kaunti. Thank you po sa lahat and kung meron pa po kayong mga ibang questions, i-reserve nyo po sa next. Maraming salamat po. Thank you po sa lahat sa pakikinig. Opo. Excuse me, ma'am. Prepare na ninyo Thank you, ma'am. bags para po. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Opo, ready to go. Excuse me po. Salamat, ma'am. Ay, sino po yon? Randy Gamok po ulit. Sige po, sir. Late po ako, ma'am. Hindi po ako nakahabol sa kung ano. Ay, hihingi na lang po ng copy kay ano po, kay Sir Gaspan. Opo. So, yan na lang po, no? Ilipat na po natin sa next, ano po. Thank you very much and good night, everyone. Good night po. Thank you po. Good po.